sinulat sa papel. Sasagutin niya ng ating mga speakers tonight ang inyong mga katanungan. Yes, dito kami. Huwag lang matangin ako sa mga. Parang duda po kami dyan. Meron na tayong table para sa mga speaker natin, speakers. Table na natin. Siguro habang nag-aantay tayo ng oras, magtanong tayo sa mga... Announcement lang po, ito ay mga tanong. May nag-send po dito ng notes nila sa ano, sa topic. Thank you po Ayan, siguro habang nag-aantay tayo ng oras, magtawag tayo ng isa para tanungin mo. Okay lang kaya yan sa kanilang natutulungan? Siguro magtanong tayo mula sa ating mga nakakatanda. Yung mga medyo ano na. Hindi po kayo hindi po kayo yung iniisip nyo. Ayan, yung mga nasa, 20s na. Tanongin natin si Kuya Christian. Nakakanga kasi siya eh. Mahal daw mo magpakasal. Ano yung natutunan mo kung kailan ka magpapakasal? Natutunan mo lang. Ayun nga, huwag magmamadali. Kasi, parang lang. Kaya ka pala late eh. Grabe yun. Grabe yun, Okay. Dapat siya nauna. Mahabol ka na lang. Tama yun. Kasi parang lang yan, parang doon. Parang prutas lang na kapag... Wow, mangga! Parang mangga. Nakapag pinilit mong mahinog, hindi siya mas maging kasarap, hindi siya ganun kasarap kumpara sa nahinog talaga ng tamang parang. Pakipasa kay Kuya Gap. Yes! Bulok na! Hindi niya sa akin. Ano sa Kuya ba naman? Kuya ba na huwag din magmadali, na mag-antay sa perfect time ng Lord. Na hindi lang siya mag-antay, kundi habang nag-antay ka, kailangan din mag-groom. Sa kasalat ng kaswela. Talaga ba? Last one! Last one! Last one. May gusto akong tanongin. Ayun, gusto ko rin sana siya eh. Di ba? Yes! Gusto anong naramdaman mo kanina? Yan, gusto ka pala niya eh. Gusto ka pala? Saan daw? Gusto ka pala ng Zoe eh. Mali! Ulitin natin. Wait lang, kasi yun sa akin talaga siya. Kumbaga ito yung parang sinabi ko na rin sa inyo yung Sunday sa youth na alam mo yung purpose mo kung bakit ka papasok sa isang relasyon. Kasi Saan yung kasama mo sa hindi naman yung niligawan mo lang talaga eh. Kumbaga andun yung Parang totoo talaga yung mga sinasabi. Hindi nga, totoo siya kasi hindi porket tinitigan ka na malagkit. Hindi porket tinitigan ka malagkit, kikiligin ka naman saglit, di ba? Dahil kinilig ka naman saglit, kasama mo sa court? kaya yung buhay mo nagiging mabait. Kung malulungan mo. Kaya ayun. Sinita ka ng malagkit pero ang asim mo. Maganda. Hindi, ayun nga. Alam mo yung purpose ko kasi ang hirap pumasok sa ganyan. Ako, totoo sinakailan jowa na rin ako. Siyempre. Hindi, sasabihin ko lang siyempre. Noon yun. Noon, nung hindi wala pa sa mga. Noon yun. Parang kasing ka, sir. Kasi nga asin naman. So, ayun. Yung sa, siyempre, Nurse, gising na siya. ano na tayo, so, ayun, alam mo yung purpose mo talaga. Dahil sa pagdating sa isang relationship, kung papasok ka, yun. Palakpakan niyo naman siya. Yan. So, ngayon po, meron kami mga piniling questions kanina na sinulat ninyo after ng every topic. And itatanong po namin yun sa inyo. So, 13 years lang mo yung slot dito. So, tawag dito, tawag ko. So, best concise answer na lang po per question. So, rotation lang mo siya sa topic na love, courtship, and marriage. Tapos, malayo kayong sumagot kung sino po sa inyo. Sino yan? Doon po muna tayo sa first. Sarap tayo. So first topic natin, para sa mga nagsulat ng questions, pagkatanong nyo ito at sasagutin ng ating speaker. Sabi po rito, if we are loved by God in natural way, how then as human can return the love that God given to us?
Kaya nakinig kanina. Sinabi ko sa inyo. Ayan. Taas ang kamay po yung question na to. May premyo po. Ayan. So, sabi nga, di ba, doon sa verse, we ought to love God because He first loved us. No? So, at lagi natin i-remind ang ating sarili, minahal tayo una ng Panginoon. Kaya, yung return naman natin, to be grateful, to be thankful, worship Him, yun ang mga return natin sa Kanya. Maging obedient sa Kanyang mga words, sa Kanyang salita. Thank you so much po. Next po tayo sa courtship. Sa courtship naman po, ito, what age or time do you know that he or she is the one and part of your future? Dapat tapos na kayo. Ano talaga, para sa akin, parang tayo yung pastor, unahin niyo muna yung pag-aaral. Trabaho kayo. Yan yung talagang mga, anong age ba yun? 21, 22? Ayan. Kasi sa edad niya, kaya nakita ko nung tumayo ko ito, babata niyo pa talaga. Courtship na yung ano. Pero yun talaga. Dapat nga talaga, actually, tumulong muna kayo sa magulang. Actually, kaya hindi naman kayo inobligan ng magulang niyo. Umano kayo, matikman na kahit paano nung nanay ni Kinseras katubusan ninyo. Huwag muna yung yung ibang tao. I mean, magiging ano rin kayo. Pero sana naman pamilya niyo muna, no? Nanay ko ganyan alam na alam ko pag pag sisweldo ako, malayo pa na, abay ko na yung sinuduto niya kasi mas bagong sweldo yan. Iba dilagong baka. Pag alam niya kasi sweldo sinuweldo ka. Kaya pag medyo nandun na sa, ano bang tawag nun sa mga empleyado, yung sweldo na nasa sweldo di peligro na, yung medyo wala na, balik ka ulit sa Sardinas muna. Pag nakabot ka na ulit, saka ka na rin maamoy na masarap na amoy, ganyan. Ano mo muna yung magulang siguro? Children, yun muna. Tapos muna kayo, trabaho muna. At saka masarap sa ngayon, may trabaho na si Faith. Ang sarap sa pakiramdam ng magulang na nakakapag-abot ang anak. Okay. Kaya, hindi naman kami naniningil. Hindi nakasasabi sa inyo. Pero, nasa sa inyo naman niya kung tutulong ang mga anak sa magulang. Pero, ngayon, si Faith, nakakapag-types. Okay, talagang sinasabi ko sa kanya, anak, ibigay mo yung types mo kasi napakaganda niya sa so ginagawa niya. Nakakapag-abot siya sa akin at hindi lang sa akin, kay papa niya rin nakakapag-abot. Next question naman po, this is sa topic ng marriage, pero after po ni Pastor, pwede siguro kayo ito magsagot. So, kasi very maganda po itong tanong, how do you handle conflicts in marriage? Okay, napakaganda tanong. How do you handle conflict in marriage? Lahat ng bagay ay nakukuha sa pag-uusap. Pero depende yan kung halimbawa galit ang bawat isa, mag-cool down muna yung isa. Huwag kayo na kung parehas kayong hot, sasabog kayo. So, dapat cool down muna. Okay? So, maraming way even to handle conflicts. Amen. Kaya, dapat, pero ang proper way is pag-usapan. Hindi pwedeng takasan ang conflict. Conflict is conflict, problem is problem. Hindi niya pwedeng takasan. Ang bawat problema, dapat pinag-uusapan. Huwag i-magnify ang problema, i-magnify ang solusyon. Okay po? So, kung ano yung problema, huwag nang magsisihan. Kasi ikaw, ganyan, ganon. Hindi. Isipin kung paano masusolusyonan yung kinakaharap ng conflict, yung kinakaharap ng problema. Para mas maganda at hindi na tumatagal. At saka kung merong mga conflict, huwag pinagtatagal.
Amen. Kasi minsan, nakaka-block ng blessing yun sa pagsasama ng mag-asawa. At sa ayaw at sa gusto natin, minsan nararamdaman ng mga anak. Okay po. Kaya dapat, kung may problema ang mag-asawa, mag-usap, mag-asawa ka agad. Okay, para hindi na lumala. Dagdag ko po, pagka alam mo ikaw ang nagkamali, mag-sorry. Aminin mo. Kasi mahirap yung nag-high pride ka pa, eh ikaw na nga ang mali. Tapos, kung nag-sorry naman, pag alam mo namang sincere, accept. Kasi minsan pagka nag-sorry ka nga, pero parang yung sorry mo, sorry na nga. Hindi ganun ang pagsasorry. Okay? So, ang pagsasorry ay yung sincere, sige, nagkamali ako, gano'n. So, gano'n ang pagsasorry. Nakakarinig tayo. Ano ba? Conflict in particular area. In particular area, sabihin natin finances. Pera, di ba? So, dapat talaga yung pinag-uusapan. Actually kami mag-asawa, madalas kami, ganyan. May mga konti kami. Manilit na bagay, dapat talaga magbigay. Actually, Pastora, every time yan, kung tatayo siya, magiging worship leader siya. Bago maging worship leader yan, hindi mo yung demonyo talaga umaatake sa amin. Actually ngayon, bago ako tumayo dito, hindi kami ng konti. Pero ang mahalaga talaga sinasabi ng Pastora, magpatawaran kayo. Kaya napaka-importante talaga yung paras kayo mahal ng Panginoon. Kasi paras kayo nananalangin in the evening, bago matapos yung kanya, pipray kayo, nag-uusapan yung plan, then pipray nyo ulit. Thank you po. Ito po, last question na po para sa inyong tatlo. How can you build a strong relationship po? In marriage. Okay, how to build a strong relationship? Para sa akin, kailangan continuous nurturing. Amen. Kasi wala namang magic. Kailangan talagang nino-nurture niya. Yung bang kahit na mas matanda ako sa mas ako sa marriage, mas matanda kami sa marriage sa kanila. Kasi ako, ilang years na ba kayo? 21. Kayo po? 21. Kami po ay running 24 na. So, ang sikreto lang to build, ay yung bang be honest to one another at respect one another. Yun lang naman yung importante doon. At syempre, keep the love alive. Amen. Kumbaga, yung pag-ibig, kahit na tumatanda kayo, amen, ay buhay na buhay pa rin. At saka, hindi exception yung matanda na kayo na wala na kayong time for one another. Napakahalaga nun. Amen. Kasi tandaan nyo, nagsimula kayo na kayo lang dalawa, magtatapos din kayo na kayo lang din dalawa. Kasi bakit? Magkakaroon ng pamilya ang mga anak nyo, nag-build na sila sa ibang pamilya, aalis na yan sa poder mo. So, matitira kayo. Kaya dapat talagang ang mag-asawa ay hindi magkalaban, kundi magkakampiyan, magkatuwang yan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat build one another. Amen. At syempre, unang-una, si Lord nandyan. Amen. Kasi malaking factor si Lord na titibay at lalakas yung inyong pagsasama dahil yung salita ng Panginoon nag-nurture rin both sides. Amen. May gusto ka mong sumagot sa inyo. How to build a strong relationship. Dapat si Lord ang sentro ng relasyon. Parehas kayong mananampalataya, parehas kayong nananalangin. Importante yun. Ako matagal na akong mananampalataya, hindi ako pa rin ng pero dahil Kristiyano kayo, at the end of the day, kayo pa rin ang magkasama. Nananalangin. Dapat kayo prayer kayo. Napaka-importante ng panalangin sa pamilya, sa relasyon. Maraming salamat po. Stay lang po kayo dyan. Tinatawagan po namin si Ate Angge, ang head mo ng ating
ating young bro. Ayan. Magpapa-advise daw. Kuya Carlo, papa-advise daw. Ayan. We thank you so much po sa inyong mga effort at sa inyong pag-share ng knowledge sa aming mga singles, and we gladly to present to you po ang certificate na ginawa ng mga young professional po para i-appreciate ang inyong pag-i-speak. And this certificate is presented to Mrs. Winnie Hintalan in recognition of her invaluable impartation of God's wisdom about love, courtship, and marriage to the Singles Night relationship. Okay, tawagan po namin si Ate Winnie. Silang cameraman? Ano ba cameraman dyan? Next naman po, again, certificate of appreciation. So this certificate is presented to Mr. Nestor Junalarte Jr. in recognition of his valuable impartation of God's wisdom about love, courtship, and marriage to the Singles Night event relationship. Given this ministry and Mr. Clark, signing by Ms. Angelica Armal, Pastor This certificate is presented to Pastora Elita Bendimo in the recognition of her invaluable impartation of God's wisdom about love, courtship, and marriage to the Singles Night event relationship given this 22nd day of February in the year of the Lord 2025 at the Jesus Way Throne New Family Church. Again, let's give them a round of applause. Maraming salamat po sa inyong knowledge and wisdom when it comes to the topic of courtship. And now guys, gutom na ba kayo? Yes! Paano yun? Hindi pa kami gutom. Joke lang, ano? So, right now guys, pwede na humata ang dinner. Ano? Okay na po ba ang dinner natin?